Natameme daw ako sa staff ni Diwata. Dito ka lang naman nagmatapang. Ipakulong mo pa kung gusto mo biglang street food reviewer bigla. Hindi nyo lang alam kung anong ginawa ng ibang staff dahil inaway ko po yun ang away sa amin at nagsabi na sinungaling kami. Binigyan po kami ng free liempo para lang sabihin sa amin na wag na kaming mag-feedback in social media. Wala naman po kayo dun kanina eh. Bakit? Comment kayo ng comment pero wala naman po kayo dun kanina. Sa nangyari, hindi ako matatameme sa mga staff ng kahit na sino. Basta alam ko na nasa tama kami, magsasalita ako. So, yun nga po. Sinabihan kami ng sinungaling kanina dahil hindi daw kami nagbayad. At yun, pinigilan na siya ng mga staff nila dahil natatakot sila na mag-post ako sa social media pero mag-post pa din po ako dahil sa nangyaring ganun. At binigyan kami ng free liempo, in fairness naman dun sa staff na yun dahil ayaw nilang masira yung buong Diwata. Paris overload pero still, hindi mo alam yung true story. Unang-una, hindi ka honest. Pangalawa, hindi mo kailangan i-review yung pagkain ni Diwata. Huwag kang kumain doon kung hindi mo type. Pero huwag ka naman nila nang maghanap buhay. My God! Bakit ganun yung mga tao dito sa social media? Pag nag-honest review ka, akala mo binabash na yung tao. Akala nila sinisira natin yung hanap buhay ng tao. Pero in fact, if open-minded kayong lahat, yung mga bad feedback na yan na nakukuha ni Diwata, meron siyang big impact para dun sa business industry ni Diwata in the future. Dahil alam kong si Diwata, binabasa niya lahat ng bad feedback. And from this bad feedback, dito niya nakukuha yung mga ideas niya kung paano ma-improve pa yung business niya in the long run. Okay? So kayo, mga nagko-comment dyan, if you think na binabash namin si Diwata because of our honest review, hindi ko na talaga yan, hindi ko makakontrol the way kayo mag-react sa akin. So, pero, one of the purpose kung bakit ko to talaga siya vina-vlog, it's because of Diwata. Alam ko, nire-review yan ni Diwata. Alam ko, magiging open-minded si Diwata because of the criticism, because of the honest review na nakikita niya sa social media. Alam ko yan. Dahil alam ko si Diwata is business-minded siya. So, nadadala lang din siya sa mga nagko-comment na tao. Pero at the back of his mind, alam ko na itong mga bad review nito ay iisa-isahin niya para mag-improve yung food industry niya. So sa ganon, okay na ako doon. Basta alam ko na may ginagawa si Diwata para mag-improve yung kanyang industry. Diba? Okay na ako doon. Sa kanya lang naman ako concerned talaga. So, kay mga nagbabash dyan na bawal magkaroon ng honest review para kay Diwata, then it's fine. Dahil suggestion niya yan, ayan yung gusto nyo. But, makikita ta nila Diwata in the long run kung bakit nga ba kailangan ng mga honest feedback sa business industry. Bakit nga ba yung mga ibang tao is vlog, it's because itong mga social media natin is very powerful nowadays at dito natin na ilalabas yung mga gusto natin sabihin, hindi naman natin yan maitatanggi. So yeah, so sana lang kay Diwata maging open-minded siya sa mga nagko-comment sa kanya about his food, about the place itself, kasi guys, honest review ngayon, honest po talaga yun. So kung gusto niyo naman malaman, kayo mismo pumunta doon. Pero pagka pumunta kayo doon, siguraduhin nyo lang na magkaroon din kayo ng honest feedback. Hindi dahil sikat lang si Diwata is hindi na siya pwedeng i-honest review. Hindi po pwede yun. Hindi porket sikat yung isang restaurant, isang fast food chain, street food, hindi na siya pwedeng bigyan ng honest feedback. Hindi po pwede po yun. Hindi ganyan sa loob ng business. 'Di ba? Dapat kailangan natin tanggapin yung mga honest feedback. Itong mga honest feedback nito, ito yung makakatulong sa atin. Because sa business, there is always a continuous improvement. Hindi po pwedeng perfect yung isang business. Hindi po pwedeng walang masasabi yung mga tao. Dahil walang ganon, okay? Wala kasing ganon talaga na perfect yung business. May masasabi at nasasabi yung mga tao. So, yun lang. So, yung video ko na yun, hindi naman para sa mga taong katulad ninyo, para yun directly kay Diwata. Kasi siya yung may-ari. So, sana maging open-minded lang si Diwata. At i-improve niya, i-tasting niya yung pagkain niya dahil baka yung mga staff niya sa gabi is tinatamad na dahil wala siya doon. So, ayun, isa-isahin niya yon, tikman niya yung food niya pag lalo na paggabi at i-double check niya. Marami siyang staff, guys. So, mayroong time na maglilinis ka dahil food industry yan. Kahit street food man yan. May mga street food ako na mura pero malinis. So, yun lang naman yung mga kailangan niya i-improve. Gumawa na siya ng kitchen. Sinabi ko naman yun sa isa kong vlog na talagang
ini-improve ni Diwata. So, anong masama sa pagbibigay ng honest feedback? Ayun nga, sabi nyo nga, kahit mag-honest feedback ako, marami pa din kumakain doon. So, what's the point para i-bash nyo, diba? So, marami